Kahalagahan ng kultura at tradisyon ng Asyano. Batawan ng Langis ni Muhammad Hassan Alwan. Ito ay isang kwento na mula sa Saudi Arabia. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang batang lalaki na nagnanais na magtrabaho sa isang batawan ng langis. Ngunit may mga balakid ang maharap niya sa desisyong ito. Kultura at tradisyon na naibanggit sa kwento. Ang Saudi Arabia, kilala bilang kaharian ng Saudi Arabia na matatagpuan sa gitnang silangan sa Arabian Peninsula. Ito ay isang bansa na kaharian ng langis dahilan sa pagsasagawa ng pangdaigdigang pangingibabaw sa enerhiya. Kilala para sa mayaman nitong mapagkukunan ng langis at ang pinagmula naman ng Islam at Arabia ng mga kabayo. Matapos ang pagtuklas ng langis, ang Saudi Arabia ay binago mula sa isang desyerto na bansa tungo sa isang moderno estado na gumanap ng isang mahalagang papel sa pandaigdigang ito. Ayon sa 1992 Basic Law of Governance, ang opisyal na relihiyon ng bansa at sa relihiyon ng Islam ay may mga gawaing haram. Ano nga ba ang Islam? Makinig tayo kung anong masasabi ni Mikel. Ang mga tagasunod ng Islam ay tinatawag mga Muslim. Ang mga Muslim ay monoteistiko at sumasamba sa isang Diyos na nakakaalam ng lahat, na sa Arabic ay kilala bilang Allah. Ang mga tagasunod ng Islam ay naglalayong mamumuhay ng ganap na pagsasakop kay Allah. Iba pang mga salitang naibanggit sa kwento. Haram. Sa relihiyon na Islam ay may mga gawaing haram na nangungulugang hindi pinapayagan na ipinagbabawal at o sagrado. Isa na dito ang pagkain ng baboy, pag-inom ng alkohol, pagsusugal, pagpatay ng inosente, adultery, usura, o pagkuha ng labis na interes o kita mula sa pagpapautang ng pera, paggamit ng ipinagbabawal na droga, pagsisinungaling, at paglabag sa mga karapatan ng ibang tao. Ano kaya ang masasabi ni J. Mark dito? Haram. Ito ay kahit anumang bagay na ipinababawal ni Allah. Isa sa 5 kautusan ng Islam. Sufi, espiritual na tradisyon o kilusan sa loob ng Islam na upang mas malalim na koneksyon at pagmumuni-muni sa Diyos na Allah. Sa pamamagitan ng pagmumuni-muni, debosyon at mga ritual na nagpapalalim sa pananampalataya. Tradisyong ito ng mistikal na Islam na may layuning magtaglay ng higit na espiritual na karanasan at malalim na relasyon sa Diyos. Sufi, isang mahiwagang paniniwala at tradisyon sa Islam kung saan hinahanap nila ang katotohanan ng dakilang pag-ibig at katalinuhan sa pamamagitan ng tuwiran at personal na pagdanas sa Panginoon. Ang salitang Sufi ay nagmula sa salitang Arabic na Suf na nangangahulugang mula. Pananamit na banggit sa kwento. Thobes. Ang mga thobes ay maluwag at hanggang bukong-bukong kasuotan na nagbibigay ng kahinhinan at tumatakip sa katawan. Ito ay isang panamit na maaaring suotin ng mga babae o lalaki sa mundo ng Arab. Ang mga Muslim ay nagsusuot ng thobes na binabaybay din na thobe o dishdasha sa iba't ibang rehiyon. Dahil ito ay isang nakamamanghang robe na humaharang sa mga linya ng kultura at relihiyon. Mahaba parang robe na damit na sinusuot ng lalaki sa Saudi Arabia at iba pang Arabong bansa. Ang salitang thobe ay isang salitang Arab na nangungulugang dress or garment. Ang mga thobe ay hindi eksklusibo sa anumang partikular na nasyonalidad o etnisidad, at ang mga bisita sa mga rehiyon kung saan karaniwang isinusuot ang mga ito ay maaaring piliin na yakapin ang lokal na kultura sa pamamagitan ng pagsusuot ng ganitong kasuotan. Sumisimbolo din ito ng katayuan sa lipunan at formalidad. Bakit natin pahalagahan? Ang kultura at tradisyon ng Asya, lalo na sa mga bansang Arabo, ay mayaman sa kasaysayan, paniniwala, at kaugalian na nagpapakita ng kanilang pagkakakilanlan. Kaya ito ay importante. Sa kanilang kultura, mahalaga ang Islam at mga kaugalian tulad ng bukas na palad na pagtanggap sa bisita. Pero para sa lahat ng mga bansang Asyano,
Ang paggalang at pagpapahalaga sa kultura ay nagpapalalim ng pagkakaisa at pag-unawa sa iba't ibang lahi at tradisyon. Maraming salamat sa pakikinig.